Yo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin na naman natin to mga ka-plastic kasi meron kasing nambas sa akin na regarding dito sa in-interview ng isang foreign germs mga ka-plastic. Si foreign germs kasi gumawa ng content. Social experiment siya about dito sa nangyari sa engagement ring na 299 mga ka-plastic. So hindi pa tayo nakaka-move on. Ilang linggo na po pinag-uusapan yan. So papatulang ko lang po yung nag-bash sa akin mga ka-plastic. So panoorin natin muna yung video at medyo baka mahababang talakayan to. Panoorin natin yung sinabi ng babae bago tayo tumungo doon sa mga bashers na yan. So this deserve ko naman ng mas higher than 299. Miss, pwede magtanong? 299, 299 pesos. Opo. Payag ka? Kung mahal mo naman, di naman siya di naman kailangan mamahalin din yung ibibigay mo. I've been broken na din kasi, and then hindi ako nakaka-receive ng gifts, and pag nag-propose yung boyfriend ko sa akin ng 299 na di tatanggapin ko pa rin kasi hindi naman basihan yung yung price ng singsing sa pagmamahalan niyo, di ba? Tama yun. Bakit kasi ang mga tao mindset kung ano ang halaga ng item? Mas mahalaga pa rin yung future plans ninyo mga ka-plastic. Hindi mo ba naintindihan na ang isang singsing walang magagawa sa pagbabago ng buhay ninyo? Kahit pa sabihin mong tigpipiso pa yan, cheese ring pa yan, o kaya yung calamares na hugis bilog at isuot mo sa daliri ng babae, kung buo naman ang desisyon mo na mahalin siya habang buhay, hindi mo kailangan ng mamahalin. Pinauulit-ulit kong pinapapasok sa mga utak na mga sosyalistang mga taong to na pinanganak sa golden spoon mga ka-plastic. Sobrang nakakakupal kasi yung mga pinagre-react nila sa kanilang mga opinion nila na napakapangit na po Sobrang toxic yung mga sagot ng iba. So parang gusto nilang mangyari, kung special ka sa kanya, dapat higit pa sa 4 digit ang bibilin mong singsing. Paano kung yung hanap buhay lang ng lalaki ay maliit lang ang kinikita at sapat po sa kanilang magulang yung sinasahod? Di ba una sa lahat, breadwinner po yung lalaki. Nagsabi na po siya sa post niya. Di ba? Sana naman intindihin nyo, 8 years po kayo nagsama tapos alam mo yung state ng buhay niya, kung gaano kahirap. Siya lang yung nagtatrabaho tapos nagde-demand ka ng mamahalin. Di ba? Aanin mo naman yung singsing kung balang araw hindi mo rin siya masusuot. Not necessarily na magagamit mo yung singsing balang araw. Di ba? Itatago mo lang din niya sa tokador mo. Di ba? Kahit nga walang ring, siguro if luluot siya sa akin, sasabihin niya sa akin, i-marry niya ako, then I will. Diba? Itong babaeng to kasi, lumaki siya nang hindi nireregaluhan ng mga pamilya niya. And then, gagaling niya siya sa broke up ng boyfriend niya. So, naintindihan niya yung sitwasyon ng realidad ng buhay. Kaysa sa mga pa-virgin na mga tao na akala mo fairy tale ang buhay, mga ka-plastic. Sobrang bullshit talaga yung mga bashers, mga ka-plastic. Deserving, sobrang deserving ang sagot mo. May Gcash ka ba? I do have a Gcash. Alam ko din naman scripted to kasi natuwa yung babae dun sa reward ng foreign germs, mga plastic. So magtungo po tayo dito sa comment section ng mga upal. Saan ba yun?
Unahin mo natin yung isa. So, mamaya na, mga ka-plastic. So, ito na lang. Ayan. May nag-comment kasi doon sa post ng isang vlogger. Sabi nga naman ni Zin Nunez, mga ka-plastic, sa mga nagde-demand ng mamahaling engagement ring, sisiguraduhin ninyo na virgin pa kayo para pair sa nagbibigay, lalo na kung plano talaga kayong pakasalan. Ano ibig na sabihin doon, mga ka-plastic? Hindi ko sinasabi na pag hindi ka na virgin, wala ka ng karapatang regaluhan na mamahalin. Ang ibig lang sabihin niya, hindi ka kung kani-kanino nagpapagalaw na lalaki. While in relationship kayo. Diba? In relationship. Alam mo, magkarelasyon kayo. Sa kalagitnaan ng relasyon nyo, nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki. May ganong babae, may ganon. Kung kani-kanino nagpapagalaw. Lalo-lalo na kung bagong salta siya sa workplace niya. May nakilala siyang mas gwapo pa dun sa boyfriend niya. Tapos nakikipaglampungan siya dun. Pag-inuman. Niyayaya niya one-on-one. May ganong babae, legit yan. Kaya sinasabi ng lalaking ito, hindi generalize na yung mga na-broke up na babae na hindi na virgin. Diba? Itong nasa larawang itong babae ito, broke up siya sa boyfriend niya. Hindi po pwedeng walang nangyari sa boyfriend nila, sa boyfriend niya. Hindi ko naman sinasabi pati siya doon, kasama siya doon sa kinoment ni Sid. Diba? Ang sinasabi ni Sid, minimake sure niya na hindi ka nakikipaglandian sa kung sino-sinong lalaki while in a relationship kayo. Yan yung ibig sabihin ng tao yan. So may nang bash kasi sa akin, mga ka-plastic, sabi niya, sige, tanggapin ko na may ubo ako sa utak. Sinabi ko kasi well said Well said kasi may point naman yung lalaki. May point naman Bakit ko papatulan tong mga to kung alam ko sa sarili ko na yung sinabi niya, may point din siya. Sinabi naman nito, dati daw akong baliw. Siguro, dati rin tong baliw. Alam mo, eto, natawa ako dito sa taong to Sir, yung mga hindi na virgin galit sa'yo. Siya nagsabi niya na, at hindi rin ako nagsabi ng nakapost doon sa taas. Nagsabi lang ako ng well said, pero apektado yung mga hindi virgin, mga plastic. Sila yung mga pawok na babae na gusto pa nila mamahalin. Kuya, wala ka pang tustos sa pamilya mo. Hindi mo ako kilala, siyan. Hindi mo pa ako kilala. Yung sinasabi mong wala akong pangtustos sa pamilya ko, diyan ka nagkakamali. Hindi ko na ipiplex ang mga pamumuhay ko dahil internal na yon. Hindi mo ako kilala. Una sa lahat, wala kang pakialam. Kung apektado ka sa sinabi ko sa 2 words lang na well said, siguro nga, hindi ka nga virgin. Okay. Ayan. Yung akin lang naman, mga ka-plastic, pinapahaba pa kasi yung issue na to. Siyempre, maraming content creator na iti-take advantage yung mga ganitong bagay. Pero para sa akin, yung opinion ng babaeng yan, lumaki siya sa realidad. Naging matured lang siya mag-isip kung paano niya sagutin yung mga tanong ni Foreign Germs, mga ka-plastic. Kaya hindi mo kailangang i-push yung sarili mo na, hoy boyfriend, bigyan mo naman ako ng mamahaling engagement ring sa darating na pag-propose mo sa akin.
Gusto ko 5 digit po yung halaga. Hindi mo kailangang i-demand sa tao yun. Kung ano lang ang kaya niyang bilhin, yun lang ang kaya niyang gawin. Siguro naintindihan mo naman, 1 year pa lang kilala mo na yung tao kung ano estado ng buhay niya. Tapos, magde-demand ka ng mamahalin. Isipin mo rin naman yung pamumuhay niya. Siguro kung mga karapatan ka mga tuwiran, kung yung naging jowa mo, naging fiancé mo, negosyante, politiko, artista, mga may-influensyang tao, pwede ka mag-demand ng ganun, mamahaling ring. Kasi doon mo masusubok ang ugali ng babae. Kapag ganyan ang reaksyon niya sa'yo at na-insulto siya sa regalo mo sa kanya, doon pa lang hiwalayan mo na. Kasi sa long term ng pagiging mag-asawa ninyong dalawa, hindi kayo magiging masaya. Lagi kayo magbabatuhan ng mga pinggan, kaldero, kutsara, kutsilyo sa loob ng bahay nyo araw-araw kapag may konting problema lang. Para sa mga bashers dyan, mga kaplastik, hindi nila naintindihan to, mga kaplastik. Sana tigil nyo na tong content na to. Tapos na po yung issue, nakipaghiwalay na po yung lalaki doon. Diba? At meron pa sinabi, eto, meron ako ditong isang kopya rito. Siguro, sabi niya dito, valid naman sagot mo, te. Kaso tuwang-tuwa na naman yung mga broke boys na wala talaga silang balak mag-effort sa buhay. Oh my God. Eh kung yun lang talagang kaya niyang halaga dahil sa trabaho lang niya. Minimum wage lang po kami, pasensya na po, Ma'am Aliyah. Hindi po namin kayang bumili ng 5 digit. Siguro sa ibang bagay ko na lang po siya bibilin. Yung mas mahalaga, ipang-negosyo ko na lang po yun kung ganun. Diba? Kasi yung mga ganito, lumaki to sa Wattpad eh. Lumaki to sa fairy tale na pinapanood niya, teleserye. Kakapanood niyo kasi ng teleserye yan eh. Nanonood kayo ng mga GMA content eh, kaya ganyan kayo mag-react eh. Ano naman, isipin nyo rin yung boyfriend mo kung hanggang saan lang yung kapasidad ng kanyang pamumuhay. Nga, di ba? Sinabi ko sa inyo, kung gusto nyong regaluhan kayo ng mamahalin, mag-asawa kayo, magjowa kayo ng politiko, artista, negosyante. Tapos. So, wala na tayong pag-uusapan. Mga bashers dyan, pasensya na po Baliw kasi ako eh. Hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sil. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Candid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing up. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.